So, binabigat ni Abraham ang salitang ito. Pero may kita natin sa kabilang banda, sa taong panig may kabigatan. Maaaring kung tayo ang nandun sa sitwasyon, napakabigat. Pagkat kahit hindi natin tingnan yung agar, ang titignan na ng lalaki, yung anak, no? Yung bata. So, mabigat para sa lalaki ang sumunod sa sinasabi ng asawa. But praise God, sapagkat naandun ito ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag mong pabigatin ang bagay na yan. Manapaisundin mo ang sinasabi ng asawa mo, sapagkat mula sa iyo mismo, magmamana at dadami ang mga bansa. Yan ang sabi ng Panginoon. Pangalan natin kung mula sa iyo mismo, mula sa iyo mismo sila pupunan. Lahit. At yun nga ang ginawa ni Abraham na ang Agar ay pinalayas. At nakakalungkot, nakakalungkot na itong mag-ina na Agar at si Ismael ay naggala sa ilang. Naggala ng panganing panahon. Gayunpaman ay binasbasan din ng Diyos ito si Agar at saka yung bata na magiging isang malaking bansa din. Kaya lang na magiging kaaway siya ng lahat ng bansa at siya'y magiging laban sa lahat din ng bansa. Yung Ismael na yan. At ang nakalungkot, sa kabilang banda, makita natin na minsan, una ng mga pagkakamali ng mga Kristiyano, ay nagkakaroon ng hindi magandang ituturing sa buhay ng mga tao. Amen? At nakakalungkot din yan dahil sa minsan ay yung mga doble-doble na asawa at ilan-ilan na asawa, yung mga po, ay ang naapektuhan ay ang tao. Okay? Nakakalungkot ang bagay niyan. Amen? Kaya tayo bilang mga Kristiyano, dapat tayo pagtino sa ating buhay. Amen? Dapat tayo pagtino. Bawat desisyon, bawat pasya natin na hindi tama, laging may maapektuhan at may magdurusa. Laging may magdurusa. Laging meron pong magdaranas ng hirap. Laging may magdaranas ng hirap. At ang ating pag-aaralan ngayon pong umaga ng hapon ay we have two natures. The old natures. Amen? And the new nature. Ang old natures ay nagre-represent kay Ismael. At ang new nature ay nagre-represent or represented by Isaac. But the question is, which one leads you or which nature is in charge? Alam po natin na ang old nature ay walang mamanahin. Walang mana. Bakit naging old nature, mga kapatid, ang Ismael? Yes. Sapagkat ito'y desisyon ng tao. Bakit sila nagdesisyon? Sa kawalan nila ng pag-aantay sa tamang panahon na tuparin ng Diyos ang kanyang pangako, sila'y magkaanak. Inyong liwanagin, inyong intinding maigi. Bakit nagkaroon ng maling pasya ang babae? Sapagkat hindi makapag-antay. Pananampalataya, pero hindi makapag-antay. Ang pananampalataya ay maaaring mahina. Naintindihan na natin. Naging old nature sapagkat pagkatao ang tumiral, pinairal ay yung damdamin ng tao na malungkot ang walang anak. Kaya nga sila pinangakuan ng Diyos sapagkat ang dama ng
sinabi ng Diyos sa Matthew chapter 6 na sabi ng Panginoon, huwag kayong magalumihanan sa maraming bagay. Magalumihanan kayo, hindi naman kayang dagdagan ng kahit isang siko ang haba ng buhay nyo. Di po ba? So, ang sabi pa ng Panginoon, ganito ang sabi ng Diyos, aba, unahin nyo ako. Amen po ba? Oh, yung lahat ng inyong iniintay na yan, hinahanap nyo yan, abay, unahin nyo ako at nang kayo magkaroon. Idadagdag ko sa inyo yan. Basta ako unahin nyo, idadagdag ko sa inyo yan. Hello? So, old nature, dahil damdamin ang tao, ang pinahiran. Yung desire ng tao, yung gusto ko, yung kalungkutan ng tao, yung kawalan ng tao, yung kawalan ng pag-asa, kawalan ng kanilang ikinaliligaya. Naintindihan po ba niyo? Kaya may mag-asawa na pag hindi nag-aanak, ay nagkakatalig, nag-iwalay, kasi doon sila nakapokus doon sa anak. Di po ba? Nakakalungkot. So, kaya ang ginawa nitong babae, yung kanyang katulong na si Agar, ay ibinigay ito sa kanyang kasama. O ito, anakan mo ako dito. Anakan mo si Agar para siya manganak para sa akin. Kala mo tama. Yun ang sabi ni Paul. Listen carefully. Ito ang sabi ni Paul, ang lahat ng bagay sa akin ay, mabuti mo rin hindi ang lahat ay, mananapak. Amen po ba? Aba, mabuti. Para sa kanya ito, pero hindi nararapat sa Diyos. Sa ating paningin, yung pasyon nyo, okay, para sa lalaki, okay, makakatikim ako ng bagong nilaka. Bagong bulan o. Okay? Bili mo lang na. Katulong, ha? Pinasibingan para lang magkaanak. Tapos, kita nyo yung bunga. Yung bunga, unang bunga. Nung naglihi, siyang asawang Saray na naglapit kay Agar na kanyang katulong para sa kanyang asawa para magkaanak. Anong ginawa nitong katulong na Agar doon sa babaeng Sara? Nung naglihi, niwalang kahuluhan. Kumbaga, minalaki, ay asawa rin ako. Asawa ko rin ito. Kaya nung naging pasya ni Sara, may palayasin, dinaluhong, sabi ni Abraham, aba, hindi gawin mo, nasa iyong mga kamay ang mga pagpapasya. Gawin mo kung ano nararapat sa iyong paningin sa kanya. Aba, ay dinuwahagi, gulo'y sinaktan, sinapulutan, no? Sinipa, kaya nagtatakbong patikar si Agar, nagpunta at siya'y Agar, ni Sara, no? Sa ilang, so, yun yung unang, yun yung unang resulta ng maling mga pasya. Na isang pasyang hindi nakapag-aantay. Amen? Ito yung tao na hindi marunong mag-antay sa kalooban ng Diyos ay nakapagpapasya ng hindi tama. Nagdidesisyon ng hindi tama. Siya mismo na nag-offer doon sa kanyang katulong para siya magkanak, ay siya mismo hindi walang naguluhan. Gulo na. Diba? Kagulo na. Hindi naging maganda. Doon na nagsisimula ang gulo. Hanggang sa nanganak, babae. At naguguluhan na si Abraham. Nabibigatan siya sa nagyayari. Tingnan niyo po mga kapatid. Which nature is in charge? Or which one leads you? Alin sa dalawang ito, alin sa isang ito, ang naghahatid sa iyo o ang namumuno sa iyo? Yung walang mamanahin o yung may mamanahin? Tingnan po natin. The fleshly birth of Ismael. Ito yung tinatawag na mistake. Abraham's mistake. Ito ay ang pagkapanganak kay Ismael is a fleshly birth. Okay? Ano? At yun ay tinatawag na Abraham's mistake.
or couples nga ba? Couples mistake. Pag sinabing mistake yan, that is the time of haste and regret. No? Yung pagkabakamanak doon kay Ismael, yun yung time of mistake ni Abraham at Sarah, at yun yung time of haste and regret. Tignan po natin. Ang problema po ay na-reveal. A problem was revealed. Ano yung problema na-reveal po diyan na makikita natin? No fruit in his hand. No fruit in his hand. Not only problem was revealed, but a plan was rejected. A plan was rejected means no faith in his heart. Amen po ba? Yung pasya ng mag-asawa, mga kapatid, ay rejected. Hello? Because without faith in heart. Hindi lang wala consultation kundi wala talagang pananampalataya sa hindi sila. Pinangakuan sila ng Panginoon. Hindi makapag-antay. The point is, pag-antay hindi nakapag-antay ang Kristiyano, ang nairal po diyan, old nature. Not only problem was revealed, a plan was rejected, but a proposal was received. A proposal was received means no fix in his hand made it. A proposal was received means no fix in his handmaiden. Amen? Nakakalungkot dito ba? At makikita natin sa buhay, isa sa makikita natin. Sabi ko, nag-uusap kaming lahat. Nag-uusap pa, Mami, tsaka si Darlene. Isang araw kaya tayo. Sino man sa amin ang maunang mamatay? Sabi ko ay, siguro kung ako, iniisip ko kung Mami ang unang mamatay. Tapos ako'y mag-aasawa, diba? Iniisip ko, paano kung kami ay naandun na lahat, kami namatay na, si Darlene namatay na, si Rio namatay na, si Catherine namatay kami buong pamilya. Oo nga, at sa langit ay wala nang pag-aasawa. Pero ano ang pagkakilala ko dito sa unang kong asawa at dito sa naging pangalawang kong asawa? Magkakaroon na kagulo sa langit. Sapagkat sa langit ay magkakakilala. Yan ang nagtatanong sa isip ko. Sapagkat sa langit tayo magkakasama, magkakakilala. Friend, kaibigan, hanggang sa dumako, hindi ko masagot sa aking isip, dumako sa isip ko na, hindi na talaga. Nag-fix ako. Mas gusto mo na hanggang doon sa langit, ang asawa ko nag-iisa. Daw hindi na magkakilala bilang asawa, bilang anak, ay hindi pinakita. Maliban na may pagpaliwanag sa akin. Sama-sama daw po kita. Talagang mag-aasawa na believer. Ay, believer. Palibay na balibang may palibang. Hindi ko palibalik. Mahirap po magpasya na hindi ka nag-aantay sa Amen. kalooban talaga ng Diyos. Mahirap magpasya. Di
Iwanan natin the fleshly birth of Ishmael and the mistake of time of haste and regret. The favored brother of Ishmael. Tingnan natin the favor of brother Ishmael. Ito yung tawag nila yung Abraham's mandate. Yung mandate ni Abraham, ni Abraham. Ito naman yung time of honor, time of rejection. Time of honor and time of rejection. Tingnan natin the second son of promise. Yung second son of promise, divine accomplishment. Divine accomplishment. The second son of prominence, delightful announcement. The second son of prompting, dreaded alignment. Yun ang naging second, ano? Amen? Yung pangalawang anak, promise, the son of promise, divine accomplishment yan. The second son of prominence, delightful announcement. Masayang balita. The second son of prompting, dreaded alignment. Mga kapatid sa ating Panginoon, time of honor and time of rejection. Pero yung time of rejection ay masakit. Amen? Kasi tayo din po ang pumipili. Tayo din kasi ang may dahilan. Tama po ba? Kaya tayo na-reject. Right. Yung plan natin na-reject. Pero ang daming Kristiyano po, ang titigas ng ulo, nagpapatuwid na ito'y kalooban ng Diyos, hindi naman. Kanina din ay nag-usap kami ng ambiyan habang nandiyan kami, nagpipita siya tao na kain kami. Dahil yung pag-usapan namin, mga Kristiyano, hindi nabalik sa hapon. Pero gusto, masama iyon. Hindi ho maganda yun, hindi maturity yun. So, gusto kaambiyan ang pagtanong ko. Kayo tanongin ko, ano dahilan, bakit kayo hindi nabalik? Maturity ba yun? Ano gagawin mo pagkalibo ng hapon? Gagawa ka? Time ba para mag-work ang Sunday? Time to rest ba? Misa sa kabisihan natin ng ating mga ginagawa, even the time of God, the worship day, the day of the Lord, ay hindi natin, gusto pa natin kunin. Hindi dapat. Ang sarap na ang mga anak mo ay merong ministry sa church. Amen? Ang sarap mo na ang iyong isang mga kapamilya ay nakikita mo nakatayo at naawit sa church. May mga bahagi. Ang sarap ka, no? Hindi pa mas ganda ang pakiramdam nung nasama lang sa soul winning. Bakit? Kasi di mo alam kung sasama pa kayo o ano lang ang dahilan. Yung mga anak ko, si Catherine, si Riwel, sabi ko, mag-involve kayo mga anak sa gawain. Magkaroon kayo ng ministry sa church. Yung aming bunso ay pinagpe-pray namin na sana makapag-aral ng music sa Laguna. Kasama ng kanyang ate Tintin doon para makapag-aral ng music. Ng piano.
things. At ating minomold, ating hinahamon sila. Hindi naman ibig sabihin, pag may minister na ang mga anak mo, hindi na magtatrabaho, hindi na yan pagkalili, kung ano man. By calling din mo. O magpupunta, mas pagpapalain pa't nakikita ng ating mga anak na pag sila'y lalong nagiging tapat sa Diyos, sila'y lalong pagpapalain ng Panginoon. Maraming Kristiyanong kabataan na masyado nang inaksaya ang kanilang buhay sa kanilang sarili, kaya wala nang time sila. Pag nagkatrabaho na yan, wala nang time sa Kristiyan. Wala na. At hindi yan nagiging tapat ng ganyan mga Kristiyano. Na ganyan mga Kristiyano yung makaparad pagdating sa giving. Sapagat nakikita na niya, ako'y naghirap niya, ako'y naghirap niya. Nakakaano, pag magbibitaw ko ng pera, ganito ang pera. Masyadong makwenta, masyadong titulado ang pagbibitaw niya ng pera. Pero kapag ang isang kabataan ay lumaki na matapat sa Diyos, matapat sa gawain ng Panginoon, makikita niya na kaya wala naman siya masyadong ginagawa sa mga sekular na bagay, pero ay bakit ang blessing ng Panginoon sa kanya, yung mga opportunity na binibigay sa kanya ng Diyos ay nagiging Hello? At yan ay pagbinigyan ng tumanggap ng opportunity galing sa Diyos because of His faithfulness, yan, hindi yan magalit magbitaw ng pera. Sapagkat alam niya, it is from God. Kasi sabi na po, ang kaloob mula sa langit ay malinis, masaya, banal. Amen? Maayos. Tignan natin ikatlong bahagi sa buhay nito Ismael. The foolish behavior of Ismael. Ito yung his mockery. Pag sinabi natin mockery of Abraham, time of hate and rebellion. Time of hate and rebellion. Ismael's nature is revealed because of Isaac. Kita mo yung naging punay. Amen? Yung anak mo pang mabuti na pangako ang siya naging dahilan kaya nakayat yung masamang ugali. Kaya tuloy nagkaroon ng ganitong mga buhay. Oy! Yung kanyang action, Ismael's nurturing is reduced because of Isaac. Yung kanyang attention, Ismael's need is removed because of Isaac. Makikita natin naman doon yung kanyang aggravation. Mga kapatid sa Panginoon, tignan natin, anong nature ang nagdilid sa iyo araw-araw? Huwag sanang katulad ng mga pagkatao. Huwag sana yung katulad ng pag-asawa. Si Abraham, hindi siya nagwala. Hindi siya nag-isip eh. Abay, pumayag ka ganda. O sige, magpayag ka ganda. Di ba nakinontra yung plano ng kanyang asawang babae? Hindi niya inisip ko ano magiging resulta. Kita nyo, doon sa pasya ni Abraham, doon makikita nyo dapat pag-isipan muna eh. No? Kung papayag ka o hindi, ano mga bagay na dapat mong isipin doon? Ha? Una, yung future, yung mangyayari. Yung magiging epekto kapag sinunod mo yung asawa mo. Tama ba? Yung magiging epekto. Doon hindi siya nag-isip, si Abraham, basta pumayag siya. Pero sa atin sa ngayon, tayong nakakakita, nakamanas ng pangyayari ng buhay niya, na hindi man lamang siya tumanggi doon sa masamang nialok sa kanya ng asawa niya, tayo nakakakita. Pag-isipan muna natin maigi yung magiging epekto ng ating magiging plano, ng ating mga gagawin. Amen? Ano ba ito? Pag ito'y diniretso ko,
talagang ito'y tagumpay. O, baka tulad ng Ismael, na ang Ismael ay magiging masama, marireject siya. O, lalabas na ito, mag-ano yan, magre-rebelde yan. Eh, mag-rebelde siya, tama ba? Dahil wala siyang mana eh. Kasi hindi naman siya anak sa pangako eh. O, ay sino nagbunga sa kanila, kumuha ng yung kasalanan, pasya. Yung isang pasyang hindi marunong mag-antay sa kalooban ng Diyos, kaya nagka-leche-leche. Nagkawindang-windang, nagulo ang buhay. Nagulo na ang napakatuwid na daan. Yung mag-asama. Hello? At alam niyo ba kung bakit din sa kabilang panig ang Israel ay napapunta din sa Egypt? Dahil naman ito ni Abraham na hindi tumupad sa mga promises sa mga tipanan nila ng Diyos. Naintindihan po ba ninyo? Amen. Hindi tumupad si Abraham sa tipanan nila ng Diyos na silang dalawa'y sabay nananakad doon sa binaak na kalapati bayaan. Hindi siya. Nakatulog. Tumulog. Kaya yun, sa ika-apat na taning lahi ni Abraham ay maging ibang bayan at mapapalipin ng 400 taon. At nagpa. Pang-apat na lahi, si Moses. Tama po ba? Pang-apat na saling lahi mula kay Abraham ay si Moses. Ganyan din po ang epekto sa ating buhay. Yung mga pasya, yung mga promises mo sa Panginoon na hindi mo tinitipad, yung tipan mo sa Panginoon, hindi mo tinitipad, kala mo ngayon walang bunga. Sa una, ikalawa, ikatlo, ikaapat na lahi mo, doon nakabas ang mga pasya mo, ang mga di mo pagtupad. Marami kang makikita, mga matagal ng Kristiyano. Bakit ito yung bigla masasakitin? Sapagkat yung kalululuhan mo ay hindi naging maayos. Kaya tumama sa iyo yung sumpa. Tumama sa iyo yung palo. Kasi ka-apat na sanin na, pang-apat ka. Pang-apat ka. Malas ka. Pamalas mo, maging pang-apat ka. Sabi, mabuti mo sa iyo, matay ka na. Mayaman ka ay puro lang ang kalugihan, puro lang ang problema. Eh, anong gagawin mo sa yaman? Hoy, ang napak ka na ngayong lupain, ay puro naman inaagaw ng sino man. Problema ka. Tapos nakikita mo yung isa nakatira sa barong-barong na meron lang isang maliit na lote, masaya at nagkatawa na sila at natutulog silang payaman. Oh. Hoy. Oh, minsan pagka tumama ka sa loto, huwag ka nang magawa ng mga bahay. Doon ka na lang sa barong-barong. Lahat naman, narito, nandun sa barong-barong ko, nandun naman ang pep, nandun ang bumin, nandun ang kasi nandun ang malaking TV. O, ay barong-barong lang yan, ha? O, pero ang loob naman ay maganda. Paglabas, barong-barong ko. May undercover mo, nandun lahat ng isang design, nandun ang hello? Amen. Nakatago lahat ng kayamanan mo. Nakabaon sa tupa. The first battle with our smile. Ito yung kanya namang motive. Ito yung time of hostility and time of revelation. Sa ating buhay, consider natin ang place of Ishmael in our lives. Consider the place of Ishmael in our lives.
consider the power of Ismael in our life. Makikita natin, no? Babasahin natin in Genesis chapter 16 hanggang chapter 21 hanggang sa matapos ito kung ano merong nagawa ang Ismael. Kalaban niya ang lahat. Siya yung lobong gubat, lobong bundok. Diba sabi ko? Siya yung lobong bundok. Talagang nagbabantay, kaaway ng lahat ng bansa, laban ng kanyang kamay sa lahat ng bansa. Ito yung yan. Ano ba ang Ismael ngayon na bansa? Arab. Father of Arabs. Arab, ang nagsasabing Arab. Sila po ang father. Ha? Father of Arab nation. Mga Arabo. Consider natin ang power of Ismael in our life at consider natin the price of Ismael in our lives. And consider the partiality of Ismael in our lives. Baka merong bahagi siya sa ating buhay na ikaw ay nagre-rebelde. Na ikaw ay kaaway ng lahat. Naiingit eh. Alsin natin yan. Amen? Lagay niya mo, nato lahat ng pagpapala, naiingit ka. Hindi yan new nature. That's old nature. Tingnan natin the first blow to Ismael. Ito na yung kanyang move. Ito yung time of harmony and relocation. Amen. Time of harmony and time of relocation. What Abraham started to do? Ano yung desire ni Abraham na gagawin? At ano yung bagay na hindi ginawa na dapat niyang gawin? And what Abraham did do? Mga kapatid sa ating Panginoon, bago mahuli ang lahat, pag-isipan natin lang ang mga bagay na ito. Matututong maghintay sa tamang kalooban ng Panginoon. Alam natin na pagpapalain tayo ng Diyos, pero hindi natin alam kung kailan. Pero tayo may titigil. Wait until the will of God revealed. Amen? Wait until the will of God revealed. Kaya kung tayo po ay magpakatatag, magtumibay, lumapit palalo sa Diyos, umasa sa Panginoon, amen? Magpakasaya sa paglilingkod, mahalin ang gawain, suportahan ang gawain, amen? Mag-active tayo sa gawain sa church. Buhayin natin ang ating fellowship sa Diyos. Pasiglahin ang ating prayer life sa ating Panginoon. Ay panalangin, Panginoon, salamat sa iyo ngayon pong hapon, ngayong gabi, sa biyaya na kami nakapag-aral muli at nakapakinig ng iyong mensahe sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong mensahe, iyong baga, o ngayong hapon, sa pagkatunay na ito po ay buhay na umabot at inaabot ang aming mga puso, pupukaw, gising, at pinakikilos mo na bitawan at isuko namin ang maraming balik ng aming buhay. Na huwag kaming mainip sa mga pangako nyo at sa mga pagpapala na ibibigay niyo po sa amin.
matutunan namin na kami mag-antay pa rin. Sapagkat ang hindi nag-aantay, maraming nagsasakot. Salamat sa mensahe, pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Next time na po kayo, tayo po mawit at magkakop, bilang pangahando, samba sa ating Panginoon ngayong hapon. Pwede natin stand up for Jesus. First and last stanza of the song. Okay.